Inaabangan na kung sino sa siyam na Pilipinong tumatakbo ngayon sa Alberta ang magwawagi sa kani-kanilang mga posisyong tinatakbuhan. Bagamat mahigpit ang laban, ayon po sa ilang analysts at political observers, panalo pa ring maituturing ang halalang ito para sa mga Pilipino. Anuman ang maging resulta sa halalan ngayong Lunes. Narito ang report. Ngayong Lunes, October 20, tutungo na sa mga polling center sa mga kababayan mula sa iba't ibang syudad sa Alberta para maghalal ng kani-kanilang mga mayor at konsehal. Siyam na Pilipino ang tumatakbo sa probinsya sa pangunguna ni Sam Dalupang na tumatakbong mayor sa Leduc City at 8 iba pa para sa pagkakonsehal. Sa Edmonton, may pinakamaraming Pilipinong tumatakbo, lahat sa pagkakonsehal, habang 3 pa sa parehong posisyon sa mga syudad ng Fort Saskatchewan, Lethbridge at Calgary. It is difficult to project, but I can sense that it's going to be really tight race. Siguro dito na lang sa Edmonton, out of the 5 councilors or Filipino Canadian candidates for councilors, we are looking at least 3 na medyo maganda ang laban. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng mga Pilipino sa Alberta na ganito karami ang mga Pinoy na sumusubok na makapasok sa liderato ng lokal na pamahalaan sa Canada. They have mastered the courage, Ron, yung bravery ba? Tumatapang na sila ngayon. Sabi nila, uy, pwede kaming tumulong sa community din. Pwede din kaming magserbisyo. Why not? And that is very laudable, and kaya saludo ako sa kanilang lahat. Manalo man daw o matalo sa halalan ngayong Lunes, malaking hakbang na ito para sa pangarap na magkaroon ng mga Pilipinong leader sa pamahalaan ng Canada. I think we have to understand and believe that the Filipino candidates are running a legitimate campaign. Lehitimo na. They're not a joke. Dati may mga sumasali para lang mapagbigyan o di kaya pinatatakbo ng ilang mga political parties, parang filler, no? Yung mga pang one-off lang, no? Pero at alam ng Filipino community siya na kaya pinatakbo para kasi walang mailagay . Ang kailangan na lamang daw ngayon, mas malakas na suporta para sa mga Pilipinong naglalakas loob na pasukin ang Canadian politics. Napakaganda na ng ginawa ng siyam na Pilipinong kandidato dito sa Alberta. At kung yan ay ating sususugan ngayong eleksyon, pag may nanalo, 1, 2, 3 man, wala man. Ang mahalaga na ihakbang natin ang unang hakbang na magdadala sa atin sa magandang kinabukasan. Sa halalang ito, napatunayan nila na kaya ng mga Pilipino na makipagsabayan sa ibang lahi pagdating sa politika. At sa mga susunod na halalan, ang kailangan daw talaga ay mas maagang pagpaplano, buong loob na suporta mula sa mga kapwa Pilipino at alisin ang pagiging negatibo sa mga kababayang tumatakbo. Hindi talaga tayo mananalo kung hindi tayo lalaban. Naroon lamang ang pagkapanalo sa pakikihamok, sa pagtagis, sa pagsubok, no? At tandaan natin, without struggle, there's no success. We have to identify the best and the brightest in the Filipino community, Ron. We have to groom them to become future political leaders and be part in making our community better, if not the best. Kung nais daw kasing maitulak ang interes at kapakanan ng mga Pilipino sa Canada, talagang kailangan na may mga Pilipinong leader na mailuklok sa pwesto para mapansin ang mga problema ng Filipino community. May mga volunteers tayong mga kabataan, and they said, no, in the next cycle, we will be there. We will also run as candidates, So makikita natin the interest is there. We have already been part of the conversation so far. Ngayong Lunes, magbubuka sa mga polling center alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang partial official results posibleng lumabas na ilang oras matapos magsara ang polling places, habang ang pinal na resulta posibleng lumabas kinabukasan Martes, at inaasahan na ilan sa siyam na mga Pilipinong ito maging matagumpay sa kanilang pag-aalay ng sarili para sa Filipino community.